Hindi mo nabanggit si kuya na isa sa mga tumutulong sa'yo. Sinong isa? Kilala ko ba yon? May comment na lang. Papunta ron eh, napagod ako eh. Nakakakong tanga eh. Tumulong siya pero parang naano rin kasi ako eh. Alam na niya yun bakit ako ganito. Yon mga boss, so hapon na tayo nagpapaandar ngayon kasi nga gawa ng naglapa pa tayo kasi may sugat yung paa ni Mrs. dahil kahapon, hapon na to, isang araw. Na-shoot siya sa kanal mga boss and nasugat yung paa niya. Ang laki ng sugat at binilan natin ng gamot kahapon at sa kagabi kasi kailangan niya. Lalo dun sa pang linis na gamot ng mga boss sa sugat ba. And pagpunta natin dito kahapon, nagkaroon na naman ng problema si for the mga boss kasi nga yung dating sakit niya ay bumalik na naman. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi tinawagan ko si kuya yung gumawa dati. Pinapapunta naman ako doon mga boss at tinanong ko kung may bayad ulit. Sabi niya basta magdala lang daw ako ng Jollibee mga boss. Pag nagluko ulit dadalhin ko doon. At habang nandito ako sa parkingan sakto naman nandito si Kuya Jo mga boss, naantay si Buddy. At makulimlim, makulimlim yung kalangitan. Hindi natin alam kung magtutuloy siya ngayon dahil hirap man. Parang uulan mga boss. At nandun si Kuya Jo sa labas, naantay si Buddy. Bali dinaanan niya na si Buddy kaso nga lang mga boss is nagluluto pa si Buddy. Ayun. Okay naman na siya ngayon. Bumalik ulit yung ilaw niya sa dashboard kasi kahapon mga boss may ilaw na naman yung yung basta may ilaw yung airbag pala, airbag yung airbag yung umilaw kahapon. Kaya ang ginawa ko is pinag-a-adjust ko na lang yung mga gauge mga boss kasi karon dati ng problema, hindi siya align, hindi siya nakatapat dun sa zero. Ito rin hindi rin nakatapat. So ngayon meron lang din siyang konting konti lang naman na diferensya na hindi naayos. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ulit ng problema ulit. At pag nagkataon mga boss dalhin ko na lang ulit doon siguro. And so kailangan natin maghanap buhay. Kahapon nagbiyahe tayo sa Grab. Shout out pala sa mga kasama nating Grab dyan. Lagi tayong mag-ingat sa daan kasi nga season na ngayon, bare months na ngayon. At medyo uulan-ulan pa gawa nga ng may bagyo. Dahil syempre madulas ang daanan, madulas pa pati gulong. At ang mga gulong natin sa harapan, ayan yung makikita natin mga boss, yung gulong ko sa harapan kalbo na naman, kaya kailangan kong mag-ingat. Bale ito yung likod, pakalbo na naman ulit. So hanap naman ulit tayo ng gulong. Depende na, bahala na kung ano unahin natin kasi ang pinaka-uunahin ko muna ngayon mga boss is yung sugat ng paa ng aking asawa kasi kailangan kong mapagamot yun. Bali kahapon sinabi ko sa kanya kung pwede itakbo ko na sa ospital para matahi yung sugat niya, kaso nga lang problema mga boss ayaw niya dahil sa mga gamot. Pag nagtitake siya ng gamot hilo daw. So nandito si Kuya Jo, naantay si Buddy. Ano Jo? Kuya Jo? Anong oras na? Ganyan pa rin yung suot mo Ano nangyari sa'yo? Wala na pang bihis eh. Hindi ka naglaba? Puro sando lang daw yun. Hindi ka naglaba? Huwag na daw ganong puro sando raw eh. Tignan mo, may mga libag ka pa Yun lang ang damit na. Anong damit? Wala nang damit meron na yung sando mo. Baka hindi ka naglaba? Sabi ni Buddy huwag daw mga sando raw. Iba-iba raw yung may t-shirt daw. Paano yan? Paulit-ulit na naman yung damit mo. Nandun pa yung mga sando ko eh. Parang yan pa yung parang ito pa yung suot yan nung nakaraan. Tinda ka kapon? Hindi, pumunta ako, walang tinda. Pumunta ka kina? Wala Buddy. Mamimigay daw kami. May napanood ako mamimigay kayo ng Ngayon nga, inintay ko nga eh. Alam ko na daw, wala pa eh. Galing na nga ako, hintayin ko raw dito eh. Sabi ng asawa niya eh. Mamimigay kayo pagkain ngayon? Magsakyan kayo? Meron. Diyan, gagamitin yan sa sakyan niya? Siguro.
Ah, di maganda yun. Ay, abangan nyo yung mga vlog ni Buddy mga boss kasi magmimigay sila ni Kuya Jo ng pagkain. Pagkain. Anong mga pagkain? Turon. Turon. Turon pa rin. Hindi kayo magtitinda. Wala na yung pagkain, puro turon. Ganun talaga, pagkain din naman yun. Saka masarap sa ano yun. Laman tiyan din yun mga boss. Diba? Tsaka napakaangas na ni Kuya Jo kasi isa na rin siya sa mga tutulong. Oh. Nagbibigay ng mga pagkain sa mga dadaanan nila Buddy ngayon. Hindi ko expected mga boss kasi kaninang umaga nagluto ako and then umabot ako ng tanghali sa pagluto dahil nga medyo makunat ata yung baboy o wala nang ano, laman yung gasolet natin, yung naglulutuan natin. Hindi ko alam mga boss. Kaya hapon na tayo pumunta dito. Mag-alas 2 na, di ba? Mas ako dun eh. Ha. 11:30 at 12:30 na. Oh, mag-alas 2 na nga. Magalauna yung lapis body. Naantay niya si Buddy dahil ang problema man Kuya Jo, magbibigay ka ng pagka dyan pa rin yung damit mo, dyan pa rin yung short mo siguro. Wala na akong ano, t-shirt. Ay siya, wala nang t-shirt. Kay body na lang, baka meron. Oh, manawagan ka kay Buddy. Sabi niya, binigyan akong t-shirt eh, papalit. Ha. Wala pa eh, hinihintay ko eh. Ano mangyayari ngayon? Wala pang tagal pa kami body. Tagal pa pati yung damit mo. Bibigyan ka ngayon? Bibigyan ka daw ng damit? Hiram lang ako. Hihiram ka, hindi mo pa sinabi. Kaya wala na kasi akong mga damit o makikita yung mga boss is paulit-ulit na lang yung mga damit natin dahil gawa nga ng yung iba kasi dati mga boss pinagbibigay ko na sa bayaw ko dahil pumunta dyan wala tayong nagawa kundi binigay na lang kasi kesa naman sa may stock doon. At yung mga iba dati mga boss matagal na rin tayong hindi bumibili ng mga damit natin dahil alam naman natin na marami tayong gastusin. So sasakyan pa lang natin tsaka motor, di ba? May mga pyesa pa ako din nabibili sa mga motor ko kaso nga lang unahin ko muna yung dapat unahin dahil ang mahalaga mga boss is yung kaligtasan natin, importante. And ngayon bibili pa tayo ng vitamins ng anak natin dahil paubos na naman. Ang gagawin ko ngayon papaandar, baka siguro mamaya o bukas mapagas pa ako dahil wala nang gas yung sakyan natin. And mamaya or pagbiyahe ko mga boss bibili na ako ng vitamins ng anak ko. Pupunta ako ng Bernardino ulit. So pag ganon-ganon lang ako mga boss, biyahe ng Grab. Kung kinabukasan may magpapagawa sa atin ng motor, gumagawa tayo ng motor pag umaga. Pagdating naman ng hapon, bibiyahe tayo from 6 or 5. Minsan kadalasan na biyahe natin is alas 5, mag-aalas 6 na ng hapon hanggang alas 9. Alas 9 ng ng gabi, depende sa sarado ng store mga boss. Si Kuya Jo nasaktuhan naman nandito sa labas. Oy Kuya Jo, pasok ka dito. Nadyaan ka sa labas, mamaya masagi ka pa ng 10-wheeler. May 10-wheeler ba dumadaan dyan? Wala naman. Anong oras kayo lalabas daw? Launa, wala pa nga. Launa, mamaya lang yan. Mamaya lang yung Kuya Jo. Hindi ka man naligo kasi. Ako, may ginagawa pa doon. Saan? Hindi pa inaayos yung gulong ng mama ko sa wheelchair. Parang ako na lang mag-aayos mamaya eh. Hindi maganda kung ikaw na lang mag-ayos. Hiram lang ang gamit kay Buddy. Pero may napanood ako sa vlog ni Buddy Ha? Ano itadali na talaga si nanay Anitan, nanay mo sa ano? Pag-iisipang tanganin. Kasi alanganin sa taon eh. Bakit? Sa buwan. Ano ba sabi ng sa'yo, DSWD? Hindi si Ate Jenny pa yun. Wala pa sinasabi. Wala pang sinasabi sa'yo ng DSWD. O si Ate Jenny lang yan. Pag-iisipang muna namin pati ako. Kasi alanganin sa buwan na, sa taon. Paano alanganin sa buwan? Anong meron? Tapos na yung taon malapit na itong taon ano na yun, magpapasko na siya, magbabagong taon na. Tapos, Pwede mo naman siya mapuntahan doon sa ano? alanganin na, parang hindi na Hindi na. Parang alanganin sa buwan sa taon Ang gusto mo makasama muna siya ngayong ngayong Pasko at saka bagong taon bago siya dalhin doon sa DSWD. Alanganin ang buwan na. Pwede rin kasi bare months na mga boss then November na ngayon, December. Bakit hindi pa ngayon kung sakali?
mo na pwede kasi ano eh. Pangit naman. Anong pangit naman doon? Ano na, magpapalit ng taon eh. Tapos doon na. Eh kung igaganda naman ng sitwasyon nyo, bakit hindi? Hindi, maano mo na, maghintay mo na. Mga lang patasan to siguro. Baka mamaya mag-back out din yung DSWD sa inyo. Hindi yun. Ando lang daw yun. Anytime, anywhere, pwede siyang dalhin doon sa ano. Oo, pwede naman din. Sabi ni no. Ate Jenny. Hinihintay lang ang desisyon ko raw. Ako daw. Oo, ikaw na lang yung guardians ikaw na lang yung guardians. Ikaw na lang yung ano ni nanay, yung anak ni nanay na magde-decide eh. Yun, ano na ngayon eh, kalating buwan na ngayon eh. Pero kung sa akin lang mga boss, kung alam ko naman ikagaganda ng sitwasyon namin, bakit hindi, 'di ba? Kung ako lang yung Kuya Jo, hindi ko naman sinasabing pipilitin kita, 'di ba? Ang hirap naman kung ipipilit namin sa yung ayaw mo, 'di ba? So, kung para sa akin lang, bakit naman hindi? Kasi kung yun naman yung kakaayos ng sitwasyon namin, 'di ba? Makakapaghanap buhay ako ng maayos. Anytime, anywhere, pwede na ako maghanap buhay, 'di ba? So, yung pagpunta mo doon sa DSWD, hindi ka naman siguro hihindihan dahil ikaw naman yung anak. Sigurado at papasukin ka pa rin para makasama mo siya doon sa sa loob. Then pwede ka naman lumabas sigurado. Kung yun naman yung kagaganda ng ng sitwasyon nyo, bakit hindi, Kuya Jo? Kung nga pwede naman yun. Eh, pag-isipan ko muna. Lapit na kasi matapos to eh. Oo, kasi kung Alanganin ako sa'yo, Kuya Jo, para makapaghanap buhay ako ng matiwasay, makakita ng mas magandang income para sa pang-araw-araw ko, para pang-araw-araw yung dalawa ni nanay. At the same time mga boss, meron ka ng katulong, meron na mag-aalaga doon kay nanay, pwede ka na ngayong kung saan-saan ka na pwede maghanap buhay ngayon, di ba? Ano ko saan ka titira? Titira, doon ka pa rin naman ata titira eh. Ate Jenny? Oo, doon sa tinitira nyo eh. Yung ko lang kung doon pa rin. Paano, ewan ko lang. Kung nga doon nga natira. Bakit hindi na itutuloy yung Kung nga lang. Tutuloy pa rin naman yan eh. Hindi pa rin. Oo. Tutuloy naman yan Kaso nga lang mga boss, alam naman natin na wala pa tayong sapat na pera ngayon. Kasama din dapat ako sa tutulong mga boss. Kaso nga lang, nagkaroon tayo ng problema. At meron kaming basta may mga problema pa kami na kailangang ayusin pa kasi hindi naman tungkol sa problema ng mga boss ng pamilya, kundi problema dun sa mga kailangan namin sabihin na lang natin na kailangan natin ibenta kasi binibenta kami mga properties, pero hindi ko na muna sasabihin lahat ng mga details mga boss dahil syempre for private purposes ko na rin para sa akin at sa amin ng mga pamilya ko syempre, at ayaw kong magsabi-sabi ng kung ano-ano dito dahil alam nyo naman na ganun talaga ako. Gusto kong ayoko yung maboka tayo, di ba? Pagdating sa mga bagay-bagay na yan. So, hindi na natin dapat pangunahan yung mga boss dahil hindi naman tawag dito, hindi naman mahalaga yun, di ba? So, si Kuya Jo, magpasalamat na lang tayo dahil meron talagang tumutulong sa kanya at nandyan sila Buddy, Kuya Renji. Ako bihira lang, makikita nyo naman, di ba mga boss, dahil alam nyo naman, medyo busy tayo sa paghahanap buhay dahil hindi ko naman pwedeng iasa sa inyo, di ba? Hindi ko naman pwedeng iasa sa kahit kanino man, kundi ako lang din ang gagawa para sa pamilya ko. At the same time mga boss is nag-aaral pa yung anak ko, so kailangan ko talagang doble kayod yung ginagawa natin. Kung maaaring tatlo yung katawan natin, gagawin natin para dun sa pamilya natin. Hindi tayo hindi tayo puro hingi lang dahil hindi naman ako ganun mga boss. Ayoko nang ganun, yung puro hingi sa mga magulang at saka ibang tao mga boss. Kailangan ko pagsikapan to dahil alam ko naman na talagang kaya ko yung higahanap ko yung mga boss. May tagoid ko lang yung pamilya ko, ganun lang ako. Ganun ako kapursigido mga boss. Kaya minsan makikita nyo wala tayong upload, minsan meron, di ba? So ganun lang buhay natin. May mga iba tayong pinagpupukusan na hindi lang dito sa vlog ang ginagawa natin, kundi meron pa tayong mga bagay-bagay na kailangan gawin. Parang hindi pa sapat yung yung kikitain natin, kailangan natin dublikayod para sa kung ganun meron tayong extra income, meron tayong extra money na dala-dala lagi. Kasi hindi natin masasabi mga boss dahil minsan nagkakaroon tayo ng mga sakit dahil hindi natin na mamalayan na sugatan, kagaya na lang sa asawa ko mga boss, nagsundo lang sa anak ko at lang sa kanal, hindi naman niya namalayan na may bote pala dun sa kanal at
tumama dito sa paa niya mga boss. So, di ba, accident. Na nagagawa mga aksidente. So, hindi tayo pwedeng masiro sa ano natin mga boss, sa pera natin, dahil mahirap naman kung masiro tayo, dahil nasubukan ko na, na-try ko na mga boss na nasiro ako dati. Kung ano-ano na lang pinagsasanla ko, either cellphone, yan sinasanla ko cellphone, dalawa yung mga cellphone namin dati, sinasanla ko yung mga boss para lang masurvive kami sa pang-araw-araw. At the same time mga boss, kung ano-ano pinagagawa ko dati, bumibili ako ng mga markdown doon sa SM, and then binibenta ko dito sa mga ano dati, sa mga store dito sa gilid-gilid. At ayun, doon ako nakapag-survive dati mga boss, dahil ang hirap may ubos yung pera mo, ang hirap yung sakto-sakto lang, ang hirap naman ng kulang mga boss. So kailangan meron ka pa rin tinatawag na baon or ipon kahit papano, dahil mahirap eh. Naranasan ko na mga boss ng zero dito sa Maynila. So alam ko na yung gagawin ko, kasi natuto na tayo, di ba? At least natuto tayo, di ba Kuya Jo? So dapat ganun ka rin Kuya Jo, matuto ka rin, di ba? Hindi lang tayo pwedeng nakasandal sa ibang tao, kundi kailangan pagsikapan o pagtiyagaan yan. Mahirap man, kakayanin mo, kasi ikaw lang yun, oh. Mahirap umasa sa taong umasa. Mahirap umasa ka mo, dahil unang-una sa lahat may mga ano yan, may mga gastos, may mga pamilya yan. So walang ibang tutulong sa'yo, sabi ko nga, kundi sarili mo lang, di ba? Gagaya din naman sa akin, di ba mga boss? Walang tutulong sa akin, kundi sarili ko lang din, di ba? So kailangan kong magdoble kayod, dahil may anak tayo, may pamilya tayo. Kaya tayo pamilya, dahil talagang kailangan natin kumain ng kumayod. Doon tayo masaya, di ba? May anak na tayo, di ba? Siyempre, kailangan natin buhayin yung mga boss, di ba Kuya Jo? Oo, totoo yun. So, antayin mo na lang. Paano? Antayin mo na lang si Buddy. Antayin ko na lang. At magbibigay kayo ngayon ng pagkain, hindi ka magtitinda. Oo nga, kami dalawa eh. Ang mangyayari, sasamahan ka ni Buddy para ma-guide ka kung anong dapat gawin. Siguro kasi nakikita naman sa mga vlog mga boss, dahil kulang lang sa pagtawag, panghikayat ba sa mga kulang ka lang sa parang nahiya ka pa. Sorry ka pala nung nakaraan, dahil hindi mo nabanggit si Kuya na isa sa mga tumutulong sa'yo. May mga nagko-comment, diba? Magpasalamatan mo rin si Kuya Jo, kasi di ka naman mabubo kung wala siya, diba? May comment na lang. Diba, di mga boss? Bakit? Naglalakad ako punta ron eh, napagod ako eh. Nakakakuntanga eh. Bakit kailangan pa, dapat hindi na. Isa din naman sa mga tumulong sa Kuya. Oo, tumulong siya, pero parang rin kasi ako eh. Alam na niya yun bakit ako ganito. Hindi ko yung babatiin, ayoko bumati. No comment na lang para walang bahala siya.